Pilipinas. Kanina nabanggit po natin yung fuel subsidy. Okay, ang pagkakaalam ko, nasa proseso na yan at ang pagkakaalam ko halos 2 bilyon ang pondo niyan. Alamin ho natin mismo sa mga nasa lansangan, ang grupong Pasang Mazda. Nasa linya po natin ng presidente po nila si Ka-Obet Martin. Ka-Obet, magandang araw po. Well, magandang, alam mo, Dennis, hindi maganda ang araw natin ngayon. Pero babatiin pa natin magandang umaga. Yun, taga-subaybay ng DWIC. Ito pong fuel subsidy ay iba sa pantawid pasada. Iba po yan. Yan po yung, yan na yung pantawid pasada. Yung pantawid pasada nung araw. Ngayon, ito ang fuel subsidy, ito po yung binibigay ng ating pamahalaan. Pag halaga ng isang bariles, isang barrel ng petrolyo, umabot na po sa $80. $80. So, pero yan po yung nakabatas. Sabi ko nga po, it is impossible to hit that $80 at the moment na 75, 70 ang dollars per barrel. Samantalang nagtataasan po ang produktong petrolyo. Kanya, during one of my meetings with the chairman of LTFRB at Rodrigo Mendoza, sabi ko, sir, baka matulungan tayo ng Secretary Bani ng DOTR ang ating mga congressman, hindi malakad nato na alisin na yung $80. Pagkat, pero na nga, kaibigan Dennis, biglaan itong pagkataas ito dahil sa giyera sa gitnang silangan na nagaganap ngayon sa pagitan ng Amerika, Iran at ng Israel. Bigla ito at naman pagtaas ba next week. Ito po yung mga dahilan. Kaya sabi ko nga, alisin na natin yan. At at the same time, yung piso namin ipinapakiusap katantala, igranta ng ating pamahalaan. Subalit, kaibigan Dennis, last week, nag-anunsyo ang Pangulo, PBBM, na hindi pa napapanahon para magtaas ng pamasahe. Ganun pa man, una ang DWIC sa iyong istasyon, nire-respeto po namin ang desisyon ng Pangulo. Subalit, ang tanong ko lang po, ano naman po ba ang maibibigay na tulong ng Pangulo natin sa hanay ng transportasyon? Sapagkat talagang mahihirapan na ho kami nila. Gaano katagal na ho itong petisyon nyo sa taas pasahe, Ka-Obet? Parang mga 2 years na natin pinag-uusapan yata yan. 2022 pa. 2022? O, tingnan mo na, mas mahigit pa pala. Pagkatapos, nag-grant yung 2 piso, yung pisong permanent, tapos yung provisional increase na 1 peso noong September of 2023. Na ang halaga ng diesel na nasa 50 pesos per liter. Ngayon po 59 na. Almost 60 na. Kanya sabi ko nga kaibigan kami nakikiusap. Wala namang pagkukunang iba ang super kundi ang pagmamaneho lamang. Hindi kagaya ng iba natin dyan na bilyon-bilyon ang tinira sa pamahalaan. Hanggang ngayon tahimik ang biglang tumahimik yung alon. Kami na pansamantala lang ito ng piso dahil gusto naming makatulong ang mga mananakay. Hindi ho ito pagsasamantala. Ito'y pansamandali lamang na ang presyo ay mataas. Teka muna, Ka-Obet, meron din tayong napag-usapan before at isang na sa mga naging issue na kapag ka tumuntong sa, tama ba, $80 per barrel, automatic na magtataas kayo? May ganung usapin eh. Ang napag-usapan po natin doon, yung automatic fare collection. Okay. Kung di po ako nagkakamali, Bigan Dennis, pag tumaas ng 60 pesos, ito ang presyo natin. Dahil nga yung pagdinig sa LTFRB, ay lubhang tumatagal yan. Na kailangan na namin. Kasi ang pamasahe namin is being regulated by the board. Samantalang ang mga petroleum product, deregulated yan any given time. Pwede silang magtaas. Kanya, pinupuntuhan ko na naman dito ang ating mga mambabatas. It's time for this mambabatas, mga congressman, magigiting natin congressman, magigiting natin sa na i-repass ang oil deregulation law. At during na-i-repass yan, konsultahin kaming mga transport leader para makapagbigay kami ng input. Sandali, Ka-Obet, parang may nabasa ako kanina. Ang sabi ng DOE, okay yung deregulated pa rin yung oil prices. Kasi nagkakaroon daw ng kompetisyon.
Natawa tuloy ako. Ako, kaibigan Dennis. Eto, teka. Baka si Rino Abad, si Director Abad. Wala akong sinabi, ha? Wala akong sinabi. Sabi ko, may nabasa lang ako, ha? Sinasabi nila na nagkukompetisyon. daw. Iba naman ang aking sasabihin dyan. Ano. Nagbubulungan sila. O bukas, pare sa Martes. Ito itatas natin pare-pare. Ito mo uniform. Oo nga. Wala. Nagkakaroon lamang ng competition. Yung malipang mga supplier dahil kanila rin yan. Oo nga. Hindi nalalabas na merong maliit na nagbibigay ng mababang presyo. Pero kami naman mga jeepney drivers, kaibigan Dennis, napakalayo para puntahan pa namin out of our route. Pag nahuli kami ng out of line, mas malaki ang multa. So, ibig mo sabihin, Kaobet, sila may group chat. Yes, may group chat. May group GC. Oo. Mabuti pa pala. Sasabihin ni Petron, sasabihin ni Petsiel, sasabihin ni Petsiel kay Unioil, GC Oil, o pare. Martes, ito presyo natin. O di walang kompetisyon. Meron pa pala, Kaobet, ang sabi ng DOE, ang sabi niya dito, meron naman daw mga discount ang mga oil company sa inyo, mga jeepney driver. Ano masasabi mo? Matagal nang ipinagkaloob yung 1 peso discount sa mga public transport vehicle. That was during time of the ex-president Macapagaloyo. At isa ako sa mga petitioner dyan. It was then the ex-president who approved that petition na maglagay sila ng discount to 1 peso lane sa mga public transport. And during that time, kaibigan Dennis, ang ating kalihim ng enerhiya ay si Lutilla. Si Lutilla pa? Magaling yan. Dito, yung mga ating nakaupo bato sa langit, para mga spokesperson, mga ang big three. Lagi nila dinidepensa na, tama yung pagkakataas. Hindi na. At may kompetisyon. Siguro, nagkukumpit yung mga bulsa. Sorry. Saka yung announcement nila, yung pronouncement nila ganito, Kaobet. Asahan po natin na magtataas po yung gasolina dahil sa gerang ito. Ang inaasahan ko sana ganito, Kaobet. Magtataas pero gagawan namin ng paraan para hindi po ito magtaas. At alam namin na kapag nagtaas ang mga gasolina, automatic na magtataas lahat ng presyo ng pagkain. Kaya kami dito sa DOE, ginagawa namin ng paraan para hindi tumaas ang presyo ng gasolina. Yan. Yan ang masarap pakinggan. May dagdag ako dyan. Dennis, may dagdag ako dyan. Dapat ikinaliliwanag din ng DOE, paano yung battery stock nila? Yun pa. Dapat yung battery stock good for 2 months, 1 month. Kanya yung isang istasyon na na-interview ko, alam mo, kaibigan mo rin yan. Pinaliwan, alam mo, Kaobet, yan yung windfall profit. Windfall profit. Na nabili ng mababa. Nung tumaas bigla, itinaas ang presyo. Dapat hindi ganoon. Oo nga. Dapat ubusin ang battery stock bago itaas ang presyo. Kasi naka-stock dapat pinaliliwanag ng DO namin, Dennis. Pare. Ay, nako. Ngayon, ang nangyayari, ayoko sabihin pagsalita pa sa Big 3. Nakakaya. Kakahiya. So balikan lang natin ang panumandali itong subsidy. Kaobet, pagka ito gaano ba katagal ito ang proseso nito? Ito sa experience mo. Alam mo, kung mag-$80, automatic po si Chairman Vigor Mindo last week with Boy Bagos of Pagdidap and Busina. Sabi niya, pag ito ay na-release kagad, immediate, i-release namin ang fuel subsidies sapagat alam kung kailangan na talaga. Kailangan talaga. Tama. Yan lang, siyempre, ang ating chairman ng LTFRB, meron pa yan, boss, si Secretary Banoy. Siyempre, may Pangulo pa tayo. Nagtutos na nga ang Pangulo, hindi pa napapanahon. Kaya anong gagawin natin? Kanya, ang aking tanong na sa Pangulo, ano naman po mabigay niyong tulong sa mga nahihirapang super ng pampublikong sakyan. Lalo sa amin na jeepney. Okay, sige. Kaobet, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. At as always, thank you, Kaobet, ha? Basta pare, meron tayong group chat, ha?
Ano na yung password Sige. natin? Oh, correct. Every Tuesday, pare, ito, tataas natin ng pare-pareho tayo ng tasa. Iyo. Thank you. Salamat po. Si Ka Obet Martin, presidente po ng Pasang Mazda.